Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Pwede po bang pakingitian po yung mga katabi po natin? At pakasabi po sa kanila, masaya ako na kasama kita ngayon. Yan. At muli po, bigyan po natin ng isang malakas na palakpak yung ating Panginoon sa gabing ito. At muli niya po tayong bibigyan ng siyempre encouragement sa pamamagitan po ng kanyang salita. At sa mga nakikinig po sa atin online ay mapagpalang gabi po sa ating lahat. At maaari po nating i-share po yung ating link para yung mga friend po natin sa Facebook ay makapakinig din po sila, makapanood po ng salita ng ating Panginoon. Another challenge na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. At alam ko po yung bawat isa po sa atin ay galing pa po sa mga trabaho po natin. At yung ilan po ay galing pa sa school, mga naka-uniform po. At talagang ando po yung pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya at this moment po ay bago po tayo makapakinig po ng salita ng ating Panginoon ay bigyan muna po natin ng mga awitin pasasalamat ang ating Panginoon sa gabing ito. Kaya muli po ay mapagpalang gabi po sa ating lahat at tinatawagan po natin ang ating praise team para po sa ating awitin para sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Nagagalak po natin na makapunta ulit dito para papurihan ang ating Panginoon. Kaya ngayon po gusto ko po munang ngitian muna po natin yung mga katabi natin. At sabihin sa isa't isa na masaya akong andito ka. Masaya ako nandito. Ngayon po tayo ay magsisimula at magsisiawit ng papuri sa ating Panginoon at simulan natin sa kantang Sabik sa Presensya Mo. Sa presensya, ako'y muli
po sa ating Panginoon. Panginoon, Ikaw ay natagpuan namin at natagpuan mo rin kami sa lugar na kung saan kami ay naliligaw. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan at alam kong andyan ka lang parate para sa amin. Lagi kaming ginagabayan sa araw-araw. At naniniwala kong kami ay natagpuan sa piling mo, Panginoon. At kami ay nananabik sa presensya mo sa bawat araw na nagdaraan. Kaya ito po kami, Lord. Sana, Lord, magparamdam ka po sa amin. Sa puso at damdamin, ikaw
pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Maraming salamat, Panginoon. Salamat at natagpuan mo kami, Lord, sa mundong ito kung saan maraming hindi magandang bagay na nakapaligid sa amin. Lord, maraming salamat sa paggabay sa amin sa araw-araw at sa paggabay sa amin papunta sa iyong tahanan, Lord. At salamat, Lord, at hindi niyo kami pinapabayaan sa araw-araw. At salamat at kami ay araw-araw na nananabik sa presensya mo, O Lord. Lahat ng ito ay niling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Yan, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, praise God po. At sa gabi po na ito ay napakabuti po ng Panginoon sa ating lahat. And bago po yun ay meron pong papakitang picture po sa inyo. Alam niyo po ba kung ano po ito? O yan po pala, nakalagay na po pala yung pangalan niya. Nilagay ko na po pala. Ayan. Nakita niyo na po ba yung painting na yan? Ayan. Sa mga mahilig sa art, ano? Yan po ang Salvator Mundi ni Leonardo da Vinci. Yan, isa po sa mga sikat niyang painting din. Ano po isa niyang sikat na painting? Mona Lisa. Yan, pero ito po, this painting has its own story. Alam niyo po ba na this painting, which once thought na worthless, ay naibenta po siya sa halaga po na $450 million. Yan, nagkaroon na po ba kayo ng ganong kalaking pera? Ako po, sa laro lang. Pero sa tunay na buhay ay hindi po ata ako nagkaroon ng ganyang kalaking pera. So, ang story po nitong painting po na ito, it was created by Leonardo da Vinci and ito po ay nawala. Nakalimutan na kasi nga hindi niya na makita, hindi niya na matagpuan. Ngayon, ito pong painting po na ito, because nawala nga siya, it was misjudged, it was damaged, and it was even sold for $60. Imagine niyo po, nabenta siya ng ilang sa auction na $60, pero siya po yung pinaka nabenta po siya around 450 million. Kasi nung nalinis siya, nakita yung kanyang tunay na origin, doon po nakita na yan pala ang isa sa pinakamahal na nabenta sa buong mundo. Alam niyo po, sometimes ganyan din po tayo kagaya ng painting na yan. Sometimes we let failures, we let insecurities, we let people's opinions decide kung ano po yung worth na meron po tayo. And sabi po rito, alam niyo po, sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Di ba po, napakaganda po ng sinabi dito, you are God's masterpiece by His grace and you are not a mistake. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, you are not a mistake? Yan. Hindi nagkamali si Lord sa'yo. Minsan kasi we tend to think na bakit ganito yung buhay ko? Parang nagkamali ata si Lord ng pagkakalikha sa akin. Siguro nung lilikain niya na yung mukha ko, baka nakapikit siya. Baka lilikain niya na yung katawan ko, siguro
natuwa siya sa akin maigi. Minsan, akala natin, Lord, baka nagkamali ka ng pagkakagawa sa atin, but that is not true. The Lord created us and He made sure na ikaw ay isang masterpiece. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, you are a masterpiece? Yan. So, ibig sabihin po, kagaya ng painting na nakita natin, if we are lost, sometimes hindi natin makikita yung value, yung worth ng meron yung bawat isa po sa atin pag nawawala ka. Hindi ka makita kung anong value natin. Ngayon, sabi po sa title po kasi natin, we are a masterpiece of grace. So, we need to appreciate yung sarili po natin. You are a masterpiece of grace and you need to appreciate yourself. Kasi po, di ba, ito pong buong month ng March ay pinag-uusapan natin appreciation. We appreciated God, we appreciated our family, we appreciated yung mga kapatid natin sa pananampalataya. And this last Wednesday of the month of March, we are to appreciate yung sarili po natin. Yan. Pwede niyo po bang tapikin yung sarili mo? Ako naman. Tayo naman ang i-appreciate natin. Then, how can we do this, mga kapatid? Sabi rito, meron akong gustong tanong sa atin. Are you ready to see yourself through the eyes of the master artist? Kasi mga kapatid, parang sanay na po tayo na kung anong sinasabi ng ibang tao, ito yung napapakinggan, ito yung pinamumuhay natin. But tonight, sana po, let's open our eyes, let's open our ears, our hearts, and let's see to it na yung ating pong pananaw ngayon, ano nga ba ang point of view ng Ama, ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin bilang isang master artist. Ready na po ba tayo mga kapatid? Baka hindi pa ready yung mga kapatid natin. Ready na po kayo? Mga kapatid, sa gabi po na ito, 3 bagay, sa paningin ng Diyos, tayo daw po ay una, you are created for a purpose. God created you kasi meron kang purpose. Meron kang dahilan kung bakit ka ginawa ng ating pong Panginoon. Pwede niyo po bang sabihin sa sarili ninyo, may purpose ako. Yan, hindi niyo na po mamaya po hanggang mamaya, hindi niyo na sasabihan yung mga katabi niyo dahil ngayon, ikaw muna. May purpose ako. Meron tayong kadahilanan sa mundong ginagalawan po natin. Sabi po sa Psalm 139 verse 6, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ganda po sinabi ni King David. Sabi niya, nakita na daw po tayo ng ating Panginoon. Even pa po tayo, unformed. Hindi ka pa nagiging ganyan. Nakikita ka na ng Panginoon. Di ba how beautiful that is? Nakalam na pala ng Diyos kung ano po tayo ngayon. So ibig sabihin, you are not created just a mistake na baka nagkamali sa akin si Lord. No. Ikaw ay nilikha ng Panginoon and you have a purpose. Merong plano yung Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And kasama po sa plano ng ating Panginoon, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Imagine, God gave us different gifts. God gave us different abilities. Ngayon, ang sabi po ng ating Panginoon dito, yung abilities na meron tayo, may purpose kung bakit ikaw magaling ka sa ganyang parte ng buhay, bakit magaling ka sa livelihood, bakit magaling ka sa music, bakit ka magaling makipag-socialize, bakit ka iba't ibang talent na meron tayo, marami po sa atin, Jack of all trades, alam mo lahat ng bagay, bakit magaling ka sa ganoon? Kasi po may purpose ang ating pong Panginoon. Kaya sabi po rito, instead of wishing to be someone else, sabi po, we need to embrace God's gift sa bawat isa po sa atin. Imbis na, minsan kasi masyado tayong tumitingin sa ibang tao, na parang siya, ang galing-galing niya, ang lupit-lupit niya, sana ako na lang siya. Pero tandaan po natin that we need to appreciate our own self na tayo po, hindi tayo katulad ng iba. Meron tayong gift na binigay na sayo lang. Hindi ka ba masaya na gano'n ang ginawa sa atin ng Panginoon? Sayo lang yan at wala ng iba. Pwede niyo po bang sabihin, sa akin lang to? Yeah. Huwag niyo po munang kasabihan yung katabi po ninyo. Ngayon, ikaw muna. Pero hindi po tayo magiging self-centered. We are just trying to see yung sarili natin. Ano ba yung pananaw ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Ngayon po, we are called to live with joy. Tinawag tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng joy. He planned everything for us.
for us to be able na ma-enjoy yung buhay natin. But sometimes, may different definition kasi tayo ng joy. Kaya ngayon, yung purpose natin, hindi natin magawa kasi you have a different purpose na nakikita mo sa buhay mo. And we are not doing it. Ano po, hindi natin to nagagawa. Kaya nga po sabi po dyan, alam nyo, ang purpose po kasi natin, it's not just about achievements ng buhay po natin. Ang purpose po natin, it's about having an impact sa buhay ng ibang tao para magbigay ng glory kay Lord. Nakukuha po? Ibig sabihin po, yung buhay po natin mga kapatid, hindi lang para ikaw yung maging sa mga nag-aaral po, hindi lang para ikaw yung maging top of the class. Ano? Hindi lang ikaw yung makagraduate ng summa cum laude, magna cum laude, hindi lang po ito achievements. Sa mga nagtatrabaho, hindi lang po ito yung ma-promote ka, ikaw na yung maging CEO, maging manager, maging pinakamagagaling sa lahat. No! Ang ibig sabihin pala ng buhay natin, one of our main purpose in life is to bring impact sa ibang tao na may influence ka that can bring glory sa Panginoon. Kasi kahit anong achievement na meron ka, but it doesn't give glory kay Lord, everything would be meaningless, mga kapatid. Kaya nga, many people na na-achieve na lahat ng bagay, they felt empty. Why? Kasi hindi naman sila nagkakaroon ng impact sa ibang tao. Wala silang influence. Kahit gaano sila kagaling, kahit gaano sila kamarunong, kahit gaano karami yung pagmamayari nila, but if they don't have an impact sa buhay ng ibang tao that would bring glory kay Lord, it would be meaningless. If you are not doing your purpose, dun sa pagkakakreate sa atin ng Diyos, may problem sa ating pong purpose na ginagampanan. Ngayon, babalikan ko po yung tanong kanina. Instead of asking, why am I like this? Nakapagtanong na po ba kayo ng ganito? Tumingin ka sa salamin, bakit ako ganito? Nagtanong ka sa ibang tao, sis, kapatid, bro, bakit kaya ako ganito? Ano? Instead daw na ito yung tanong natin, let's try to ask din yung sarili natin, how can I use who I am for God's purpose? Alam niyo po kasi, if we are asking the wrong question, we will get the wrong answer. Nakuha? Kapag mali yung tinanong mo sa sarili mo, you will find yourself na mali din yung sagot na makukuha mo. So, ibig sabihin po, ask ourselves the right question na hindi mo natatanungin, bakit ganito ka? Because you are uniquely created by God. So, let's accept the fact na ito po tayo, na pagkakalika ng Panginoon sa atin. Yes, you have weaknesses. Yes, you have strengths. And ang tanong na lang na sasagutin po natin, papaano ko ba ito gagamitin para magbigay ako ng glory kay Lord? Huwag na po nating hanapin kung ano yung wala tayo. Let's use whatever we have to bring glory sa ating Panginoon. Nakukuha po natin. Kaya po, again mga kapatid, para po ma-appreciate natin yung sarili natin, we need to see to it na tama yung purpose ng buhay po natin. Because if you don't have the right purpose, you cannot appreciate yung sarili po natin. Kasi hindi mo naman ginagawa yung pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon. That's number one. In God's perspective, we are created with a purpose. Meron kang kadahilanan sa mundong ginagalawan natin. Pangalawa, tayo daw po ay nilikha ng ating Panginoon to overcome self-doubt. Meron na po bang mga nakaranas po nito sa atin? Siguro marami na po, no? Yung parang nagtanong ka, kaya ko ba? Kapalit-palit ba ako? Marami ba ako nagawang hindi maganda? Masungit ba ako? Mataray ba ako? Nagkaroon tayo mga self-doubt. Kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Ano ba ako? Ano? Ito po, pinifeed sa atin to palagi. Ngayon, tandaan po natin tong verse na to mga kapatid. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Yeah. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Imagine, kapag pala tayo mahina, then we are strong. Dahil po kanino? Sa ating Panginoon. So whenever we are having these self-doubts, alam niyo po kasi mga kapatid, yung self-doubts po na ito po yung finifeed sa atin ni Satan. Our minds is the playgrounds or are the playgrounds of Satan. He will feed na mga bagay sa utak po natin na magsasabi sa'yo ng hindi maganda. Sample, yung mga tinanong ko kanina, minsan napapaisip tayo, I am not good enough. Hindi naman ako karapat-dapat. Wala naman akong silbi sa pamilyang to. Wala naman akong nagagawang tama. Lahat ng ginagawa ko, puro mali.
ako na lang palagi ang mali. Ako na lang palagi ang may tama. Ano po, minsan mga kapatid, ito pong isipan natin, it is the playground of Satan. Na ngayon, laging nagkakaroon tayo ng self-doubt, pero tandaan po natin, we are chosen. Pinili ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon. Ngayon, we need to overcome yung self-doubts natin sa pamagitan ng pagtingin natin sa ating Panginoon that His grace is sufficient sa ating pong mga kahinaan. Kaya okay lang pong maging mahina. Pwede niyo po bang sabihin sa sarili po ninyo, okay lang maging mahina? Yan. Kasi sa mundong ginagalawan natin ngayon, parang prey and predator. Pag hindi ka malakas, talo ka. It is the survival of the fittest. Sino yung pinakamagaling? Sino yung pinakamalakas? Sila yung magso-survive. Pero tandaan po natin, the Lord is telling us, even though mahina po tayo, you can survive by the grace of God. Naintindihan po natin mga kapatid. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung magkakaroon tayo ng mga self-doubts, focus on God's strength kesa sa weakness po natin. Minsan kasi ang mindset natin, saan ako mahina, saan ako ganito, saan ako hindi magaling. Why not shift our focus? Kung saan ako mahina, doon ako palalakasin ng Panginoon. God can fill those lapses, those flaws in me, kasi hindi naman talaga tayo perfect. Let's accept that fact na hindi natin kayang gawin lahat. Mahina tayo, hindi tayo magaling, and that's the reality of life. Kaya mga kapatid, kapag tayo nagkakaroon ng self-doubt sa buhay po natin, sana po manegate natin ito by filling our minds with God's words and not negative self-talk. Hindi natin maiiwasan to mga kapatid, Huwag niyo pong ma-misunderstood. Kasi madalas sasabihin nila, paano yun, Pastor? Lagi ako nakakaisip ng mga bad thoughts tungkol sa sarili ko. Kapatid, kapag nagsimula ka na makarinig sa sarili mo na, parang hindi ko na ata ganito, parang mali ata ako. Kapatid, feel na ng sarili natin ng salita ng Diyos. Huwag mo nang i-entertain yung self-thought na ito na magkaroon ka ng duda sa sarili natin. Kasi minsan kapag naisip ka na isang beses, nagiging parang domino effect o nagkakaroon na ng parang tuloy-tuloy na Diba, minsan parang ikaw na talaga minsan naisip mo lang, parang nagkamali ka lang ng konti. Ang naisip mo, I am the worst of the worst. Wala nang tatanggap sa akin. Tapos sabihin mo sa may mga asawa, mahal mo pa ba ako? O sa may mga girlfriend, boyfriend, baka iwan mo na ako kasi hindi ako kumakain ng gulay, ganun. Di ba nakukuha po natin? Parang minsan feeling natin, tayo na yung pinakakawawa. Ngayon si Satan, busog na busog kasi yung mind natin filled with self-doubt. Hindi ka magaling, wala kang kaya, mahina ka. Mga kapatid, kapag ganito po yung finifeed natin sa isipan natin, nananalo si Satan. Kaya po every time nakakaisip ka na ng mga ganong bagay, let's start to fill our mind with God's words. Kaya nga po, napakaganda po ng sinisimulan ng church po natin ngayon. Ang dami na po nating mga cell groups starting from Tuesday hanggang Friday. Meron na po tayong mga cell group. Why are we starting cell groups? Kasi po mga kapatid, kapag ka Wednesday, Saturday, Sunday ka lang nafe-filled ng God's words, mga kapatid, baka sumobra yung self-doubt po natin. Na imbis na maging filled tayo ng salita ng Diyos, maging filled tayo ng self-doubts. Napansin niyo po ba pag walang fellowship, madalas iba yung mindset po natin? Napansin niyo po ba ito? Kapag wala ka sa church or hindi ka surrounded by fellowships, by gathering, cell groups, yung isipan natin minsan nagiging green-minded, minsan nagiging bad-minded, minsan puro bad words. Pero pag dumating ka ulit na may gathering ulit, yes, hallelujah. Diba kasi that's the reality. Kailangan filled po tayo ng salita ng Diyos. So kung minsan ka lang a-attend, kaya Sunday ka lang i-immerse mo yung sarili mo sa salita ng Diyos, kapatid, kulang na kulang po tayo sa salita ng Diyos. Kaya huwag tayong magtataka na Monday, sabihin natin, parang kaka-church ko lang, bakit ganito na iniisip ko? Kasi baka kulang na naman tayo sa salita ng Panginoon. Kaya again mga kapatid, to appreciate yung sarili natin, we need to stop having self-doubt. Kasi pinagkatiwalaan ka ng Diyos. God can see you and God can see things na hindi nakikita ng ibang tao. Ibang tao, sabi nila, di mo kaya. Pero sabi ng Panginoon, kaya mo. David,
Anong ginawa ni David? Yung mga soldiers, even yung king, sabi, hindi niya kayang talunin si Goliath. Pero ang sabi niya, mas kilala ko ng Diyos ko. I can do this. Nakukuha po natin. Kaya sana mga kapatid sa atin po, magkaroon tayo o mawala sa atin yung self-doubt na ito kasi ikaw po ay masterpiece ng ating Panginoon. Pangalawang bagay po yun, to appreciate yung sarili natin, we need to overcome yung self-doubt. Pangatlo at panghuli, that we need to understand is we need to live as God's masterpiece. Pwede niyo po bang sabihin po muli, I am God's masterpiece? Yan. Pagka tayo na-discourage, kapag po tayo na panghihinaan ng loob, lagi nating sabihin ito, I am God's masterpiece. Ikaw ay nilikha ng Diyos to the best version ng ating pong buhay. Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. We need to be confident in this. Not sabihin nating overconfident, but we need to be confident kasi ikaw po ay masterpiece ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, yung painting po kasi, ang masterpiece po kasi, it reflects the glory of the Creator. Nakukuha po natin. Kapag nakakita ka ng isang masterpiece, hindi mo pinupuri yung ganda lang nung nagawa. Ang hinahanap din natin palagi, sino ang gumawa. Ngayon ang tanong, kapag ba ikaw ay nakita ng ibang tao, do they question, bakit ka ganyan? O hindi na sila nagtatanong kasi, bakit ka ganyan? Ano? Mga kapatid, sana po mas makita natin ito. Kasi tandaan natin, ang value ng painting comes not from itself, but from its artist. Hindi ka magkakaroon ng value kapag ikaw lang. You will have value kung sino yung gumawa sa'yo. Nakukuha po. Sino pa bang gumawa sa atin? Sino po? Si Lord. And if the Lord is the one who created us, then you are valuable, mga kapatid. Napakahalaga mo. Pwede niyo po bang sabihin po muli sa sarili ninyo, mahalaga ako. Ayan. Kapag hindi ka na pinapahalagaan ng ibang tao, mahalaga ka kay Lord. Tandaan po natin yan. You cannot find your value sa ibang tao. Mahahanap natin yung value natin sa ating Panginoon. At alam niyo po bakit po minsan hindi natin ma-appreciate yung sarili natin o feeling natin hindi tayo na-appreciate ng ibang tao? You wanna know why, mga kapatid? Kasi minsan, in the very first place, hindi rin natin alam yung value natin. Kaya hindi ka rin nabibigyan ng value ng ibang tao kasi ikaw mismo, hindi mo alam kung ano ba yung value natin sa mundo. Kasi hindi mo rin nakita yung value mo kay Kaya paano po tayo magkakaroon ng value ngayon sa ibang tao kung ikaw mismo, hindi natin makita yung value natin. Kaya sana mga kapatid, makita natin yung value natin sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Isaiah 64 verse 8, yet you, Lord, are our Father, we are the clay, you are the potter, we are all the work of your hand. Tandaan po natin mga kapatid, tayong lahat nilikha ng ating Panginoon. And if we are created by God, this would be a reminder for us na sana po makita natin yung sarili natin as God sees us. Sana makita natin yung sarili natin, papaano nga ba tayo tinitignan ng Diyos. Let's live with confidence sa buhay po natin, walking through sa journey ng buhay po natin with confidence na kaya ko to, ako to, mahal ako ng Panginoon, I can live through this, ma-overcome ko to kasi kasama ko yung Panginoon. Darating na manghihina ako, pero palalakasin ako ng Panginoon. I am weak, but then I am strong, for God is with me. Kaya mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, if ever you are having this discouragement sa buhay po natin, always remember that you are God's masterpiece. Nilikha ka ng Panginoon sa pinaka-best na kaya niyang gawin para po sa atin. And ano pong magiging response natin? Be thankful sa Lord. Have your gratefulness sa buhay po natin by serving Him, by worshiping the Lord. Ano po, pag-awit pa lang po natin sa Kanya, mabigay na po natin
what He deserves sa buhay po natin. And then we can live with gratitude and we can live sa ating Panginoon na makikita niya na tayo po ay namumuhay talaga with confidence. Kasi mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, ang dami na pong lies na nangyayari sa mundo ngayon. Tama po. Sa Facebook nga lang po, di ba? Parang kailangan sumabay ka para makita mo yung value mo. Akala nila pahalagaan sila pag sumabay sila. Mga kapatid, pahalagahan tayo pag nakita mo yung value mo kay Lord. Kasi pag sinabayan mo yung mga tao ngayon sa mundo, ngayon ka lang mahalaga sa kanila. After ilang days, ilang months, baliwala ka na naman. A-adjust ka na naman. Pero pag nakita mo yung value mo kay Lord, hindi ka mapapagod kay Lord. Kasi you are enough pagdating sa ating Panginoon. And that would be the motivation to continue changing, to continue serving the Lord, and to continue living what is pleasing sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po, makita po natin itong bagay po na to sa ating pong buhay. And makita natin, paano nga ba tayo tinitignan ni Lord? 3 bagay po yun. Ano po? Number 1, sabi ng ating pong Panginoon, makita po natin that we are created with a purpose. We can appreciate ourselves kapag po nangyari po ito, and kapag ka na-overcome natin yung self-doubt. And lastly, kapag po tayo ay namuhay as God's masterpiece. Kapag nakita niyo po itong 3, nagawa po natin itong 3 pong ito, mga kapatid, you can start appreciating yourself even more. Kasi nakita mo na yung value mo doon sa tunay na nagpapahalaga sa'yo. Kaya sana po, mas magawa natin ang bagay po na ito, mas makita natin na kay Lord pala ang lahat ng hinahanap natin. Hindi tayo papalitan ni Lord. Hindi tayo ipagpapalit. Kaya nga niya ibinigay yung tangi niyang anak kasi you are valuable pagdating sa Kanya. Kaya sana po makita at ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Let us all pray. Lord God, thank you po. Kasi sa gabi po na ito, you reminded us, Panginoon, that we are your masterpieces, Lord God, by your grace, Lord. Thank you po. Lord, we are not worthy. Lord, we are not that good para po gawin niyo po sa amin to. But Lord, thank you po. Kasi pinaranas niyo po sa amin that we are valuable, Lord God. Thank you, Lord God, for giving everything that we need, Panginoon. Thank you po dahil po kahit may mga pagkukulang kami, nandyan pa rin po kayo para tanggapin kami, mahalin kami, at baguhin yung buhay po namin. Lord God, I pray for everyone to be willing na tanggapin ka sa kanila pong buhay. I pray for everyone to be willing na mabago yung buhay po nila and makaranas sila ng best version ng kanila pong buhay sa pamamagitan po ninyo. Lord, maraming salamat po. And we praise you, we glorify you dahil alam po namin na sa gabi po na ito, mas ma-appreciate namin yung sarili po namin dahil po nakita namin kung papaano nyo po kami nakikita at kung papaano nyo po kami pinapahalagan. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin sa gabi po na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, praise God po at papuri po sa Panginoon. At sa oras pong ito ay dako naman po tayo sa ating mga balita bago po sa ating sharing po sa oras pong ito. Ayan, una po sa mga balita po natin yung ating Sunday worship. So kagaya po ng message po natin po kanina, mas maganda po ay napipid po tayo ng salita ng Panginoon. Kaya ini-invite po natin bawat isa that this coming Sunday ay magkita-kita po tayo. Yun po ay alas 9 ng umaga. And kung di po kayo pwede ng morning, meron po tayong panghapon. Yun po ay 5:30 hanggang alas 7 po ng gabi. And yung mga weekdays activities po natin, meron po tayong midweek every Wednesday. Ito po yon. Sana po magkita-kita po tayo sa susunod na Wednesday. At yung every Friday po natin, meron din po tayo. Yun po yung ating Bible study live on Facebook. Kaya i-follow po natin yung page po natin. At meron po tayong siniseries na pag-aaral para makasunod din po tayo. And yung mga cell groups po natin, tuloy-tuloy po yun. Yun po ay sa Istapinac, sa Gordon Heights, sa West Bahak-Bahak. At kung nais po natin magpa-open ng ating cell group or saang lugar man po kayo dito, ay pwede po kayo makasama sa mga cell groups na ginagana po natin para po sa ating Panginoon.
At yung ating prayer breakfast every last Saturday of the month. And this coming Saturday, yun po yung ating prayer breakfast this month. At gaganapin po siya sa Block 27 ng Gordon Heights. Kaya sana po ay makasama po namin po kayo. Yun po ay alas 7 pa rin po ng umaga. And kung hindi po natin alam po yung venue, ay pwede po tayong pumunta ng early dito po sa church. Meron po tayong service para makasabay po tayo sa venue po natin sa Block 27. Next po, ang nalalapit po nating youth camp, ini-invite po natin lahat ng mga kabataan po ngayon. Kung nais po natin maka-join sa ating youth camp 2025, April 23 to 26, at ito po ay merong registration na 500 pesos sa Pluralus Campsite, Hermosa, Bataan, with the team Trailblazer, Serving God, Serving with Purpose. So, ini-invite po natin lahat ng kabataan. Kung nais po natin maka-join po dito, ay pwede nyo po kayo i-message po para po sa ilang info or para sa registration po natin para po sa nalalapit po nating youth camp. Next po. Ayan, malapit na rin po yung ating DVVS. Ayan, Rocky Railway, Jesus Power Pulse Us Through. So ito po ay yung ating Vacation Bible School at siya po ay gaganapin sa May 19 to 24. Ayan, ito po ay 8 a.m. to 11 a.m. at ang age po natin ay age to 6 to 13 years old. Okay, so ini-invite po natin yung mga anak po natin, mga apo or mga kapatid po natin na meron pong age 6 to 13 na makasama po dito. Ito po ay ginagana po natin yearly, kaya sana po ma-encourage po natin yung ating mga kids na makadulo po dito para mas makilala po nila yung ating Panginoon. At next po, sa ating mga balita. So kung wala na po, yun po yung ating mga balita. At sa mga birthday celebrant po natin, happy birthday po. At patuloy po kayong pagpalayan ng ating Panginoon. Kung wala na po, tayong lahat po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin sa oras pong ito. Sige po, let us all pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat muli, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan, na kung saan, Lord, ay nagbigay po sa amin, Lord, ng paalala, na patuloy na ma-appreciate yung aming mga sarili, na kung saan, Lord God, ay ginawa niyo po kami para sa purpose po ninyo, para makapaglingkod, at para makita, Lord God, yung magandang creation na ginawa niyo po para sa bawat isa po sa amin. Kaya, Lord, maraming salamat po. Amin dalangin, Lord, sa bawat isa na araw-araw sa aming buhay, ay ma-appreciate po namin, Lord, ang aming mga sarili. Makita namin, Lord God, yung wonderful na ginagawa niyo po sa aming buhay at magamit namin yung aming mga sarili para po sa paglilingkod po sa inyo. Salamat, Panginoon, at sa oras pong ito, ang aming dinilangin sa bawat isa po sa amin ay ingatan niyo po kami, pagpalayan ng aming buhay. Ilayin niyo po kami sa lahat po ng kapamakan, karamdaman, at sa mga ilang pa naming kapatid, Lord God, na dumaraan sa mga karamdaman, aming panalangin para po sa kanila, na patuloy po nilang maranasan ang kagalingan nagmumula po sa inyo. Sa mga may pangangailangan financially, kayo po yung patuloy na mag-provide, Panginoon. At sa mga may kaarawan, nagdiriwang sa kanilang kaarawan, pagpalain niyo po sila. Patuloy po nilang ma-enjoy yung kanilang buhay, kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, and sa aming mga kapatid na kung saan nakakaranas ng mga pagsubok, problema, Panginoon, aming dalangin, palagi niyo po silang gabayan. Bigyan niyo po sila palagi ng kalakasan na sa ganon ay mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na kanilang mga pinagdaraanan. Salamat, Panginoon. Amin din dalangin, Lord God, na sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan, ingatan niyo po kami. Makarating po kami naligtas sa mga tahanan po namin at patuloy na maging blessing ang aming buhay sa lahat po ng aming mga nakakasalamuha. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. And meron po tayong sharing po.